Dahil sa first manifestation ko na nagko-creating ako with spirit for the new world, dito po ako nagkaroon ng knowledge and understanding about sa buhay ni Adam. Nung panahon ni Adam, ginawa po siya ni God, kahawig niya, at yung internal organ niya is andoon din. Na minana natin hanggang ngayon yung physical appearance and internal organ kasama yung puso niya andyan sa bawat isa sa atin bilang individual na tao dito sa mundo. Kaya kaya po natin mag-connect kay God using our own heart dahil ibinigay niya po sa atin yung puso niya. At si Adam ay pure soul and pure body at that time. Dahil po sa unity of human and spirit, doon si Adam nagmanifest ng mundo natin na lahat ng hiningi niya ay nagkatotoo. Nung dumating si Eve, according sa mga banal na kasulatan, ang nakasulat doon ay hinugot sa tadyang ni Adam sa Eve na magiging babae. Ang katumbas nito in this present time natin, pagdating sa field of spirituality, ay ang salitang twin flame. Sila ay originated sa one old soul bago sila na-incarnate. Hinati sila sa dalawang katawan, isang babae at isang lalaki. Sabi nung ahas na kapag kumain daw sila ng apple ay ma-open mind sila sa good and bad. Doon na open yung mind nila sa outer reality. Ibig sabihin po, nagsarado yung puso nila at na-open yung mga mata nila sa katotohanan sa paligid nila. At doon nila na-realize na wala pala silang damit at nagkahiyaan po sila. Pero previously po na noong hindi pa sila nagkaroon ng temptation, wala naman talaga silang damit. Pero dahil nga sa temptation kung bakit na-open yung mind nila sa outer reality at nakalimutan nila yung inner reality nila na doon nagko-connect sa kay God. Doon yung connection nila sa inner world at wala sa outer reality. Kung bakit ito po ang simula ng duality na minana po natin hanggang ngayon. Kung bakit between good and bad, kapag sinunod natin yung puso natin, lahat ay kabutihan. Kapag mag-base lang po tayo sa nakikita ng ating mata, ito ay mapanlin lang at mapanukso sa ating mga mata. Kung bakit nakakagawa po tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Yung katawan natin bilang tao ay binubuo ng physical na katawan at ng kaluluwa. Yung physical na katawan natin is vehicle lamang ng kaluluwa para po magkaroon siya ng boses na makapagsalita siya. Kung na-open lang yung sarili natin sa outer reality natin, dapat po natin maintindihan yung inner world natin, inner reality po natin, which is nagbe-base po siya sa feelings and visualization. Kapag nananalangin po tayo, kapag andun yung sincerity natin, in that time na gusto natin mag-pray, yung mind natin is empty and wala po tayo nung iniisip at that time. Kung bakit nakaka-connect po tayo kay God directly. At doon nagsisimula yung miracle kapag humihiling po tayo and we believe in a miracle kung bakit yung miracle ay nagaganap. Dahil po yan sa field of spirituality. Yung connection natin kay God ay nasa puso natin.
Dahil kung kaya lang natin gamitin yung puso natin, each of us kaya nating maramdaman kung ano yung pakiramdam ni God. Dahil yun nga yung binigay niya sa atin, yung puso niya. Pero since the day of duality kasi, yung ginamit natin is mata natin. At nakalimutan natin gamitin yung puso natin. Kaya it's time for us na maintindihan natin deeper yung sarili natin. Yung kaluluwa natin deeper, dapat po natin maintindihan. Dahil hindi namamatay yung kaluluwa natin, yung physical na katawan lang po ang namamatay. Kaya dapat matutunan din natin na pahalagahan yung kaluluwa natin habang tayo ay nabubuhay in this physical world, dahil yung kaluluwa po natin ang nagbibigay ng buhay sa katawan na ito para makapagsalita, para mahawakan natin yung mga gusto nating hawakan. Kaya dito po ako na open mind sa buhay ni Adam noong panahon niya, dahil po sa first manifestation na ginawa ko sa journey ko in my twin flame journey.